Exodus chapter 33, verse 12 to 16. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me, bring up these people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight. Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me now your way, that I may know you, that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people." And he said, "My presence will go with you, and I will give you rest." Then he said to him, "If your presence doesn't go with us, do not bring us up from here. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth." Dito po sa banal na kasulatan, yung last chapter at saka yung last verse of Ezekiel, at yun po ay Ezekiel chapter 48 verse 35. Ang sabi po dito ay, all the way around shall be 18,000 cubits. In the name of the city from that day shall be, the Lord is there. Ang tinutukoy po dito, ang Hebrew po nito ay Jehovah Shammah. Ang Jehovah Shammah po, ang ibig sabihin nito ay, ang original nito ay Yahweh Shammah. Ibig sabihin, we're talking here of the abiding presence of the Lord. And ito po ang mayroong relationship, at yan pong aking tatalakayin ngayon. At yan po ay may relationship dito sa chapter 33 na atin pong binasa ngayon lamang. At para po ma-refresh lang po ang bawat isa sa atin, ito po ay, kung hindi ako nagkakamali, parang ikawalo yata ito po sa series natin. Ako po ay nagtuturo ng napatlangan kasi po tayo dahil sa mga anniversary preparation natin and everything. Ako po ay nagtuturo tungkol po sa different names of God. Of course, there is only one God. We maintain the truth embedded in the Word of God, declared by God in His Word, that there is only one God. Isa lang ang Diyos. Ngunit maraming kapahayagan na ibinigay ang Diyos sa atin tungkol po sa Kanyang sarili. And ito po ay isa sa mga kapamaraanan ng Diyos, how to reveal Himself to people. Bakit po? Gusto kasi po ng Panginoon na ipakilala ang Kanyang sarili sa bawat isa. And as we have studied before, there are so many ways wherein we can know God. At ang isa po doon ay, of course, yung mga ginawa ng Panginoon ay nagpapakilala kung sino siya. At ang Kanyang salita, nagpapakilala rin kung sino siya. At ang ating Panginoong Hesukristo, actually po siya talaga po ang pinaka sa lahat ng revelation ng Diyos sa tao. Siya po ang exact image of an unseen God. So, kung gusto mo makilala ng todo ang Diyos, kailangan kilala mo ang Kanyang ipinadala sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kuwan po yun exact replica po yun siya. Talagang eksakto. Kung gusto mo siyang makilala, pag-aralan mo ang buhay ng ating Panginoon. Ang Kanyang pananalita, ang Kanyang mga himala, ang Kanyang mga ways, magpapakilala po yan lahat sa atin kung sino ang Diyos na hindi po natin nakikita. Then,
ang isa ding kapamaraanan ng Panginoon kung paano niya po ipapakilala ang kanyang sarili ay sa pamamagitan po ng iba't ibang mga pangalan na napag-aralan na rin po natin na sinabi po ng banal na kasulatan. Bawat pangalan po na pinapakilala ng Diyos sa atin ay nagre-reveal ng bahagi ng Diyos na kung saan po ay dapat maunawaan ng bawat isa po sa atin. At sa atin pong pag-aaral, kung mapansin niyo po na sa paglipas ng mga panahon, progressive ang pagkapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Sapagkat po, maraming aspeto nga po ang Panginoon Hindi mo siya makikilala kung isang pangalan lang ang iyong pagkakakilala sa Kanya. Different aspect, different revelation, different names. At ngayon po, ang ating pag-aaralan ay Jehovah Shammah, the abiding presence. The presence of the Lord. Ang sabi po diyan ng Exodus chapter 33, verse 14, pag-aralan po natin ngayon yung ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. Sapagkat ito po ay hindi naunawaan ng marami, lalo na ng mga tao na wala sa gawain ng Panginoon. Although naniniwala po sila sa Diyos, but when we talk about the presence of the Lord, parang kukunti lang ang nakakaunawa pagdating po sa presensya ng Panginoon. At sa hapon na ito po ang ating tatalakayin. Napakahalaga po nito. May ginagawa po ito sa maraming larangan ng buhay ng tao. At ang presence ng Panginoon, sabi niya po dito kay Moses sa verse 14 of Exodus chapter 33, sabi niya, and he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Ang presence pala po ng Panginoon, nagdadala ng kapahingahan sa tao. At lalo na po sa kanilang panahonan, kung ibalik mo ito sa panahon na kung saan po ito ay sinulat o ginawa ang bagay na ito, ang Israel people po, sila po ay mga pilgrims. Sila po ay manlalakbay. Sila po ay naglalakbay mula po sa Kanaan, mula po sa Egypt, papunta po sa Kanaan. Ito po ang lugar na pinangako po ng Panginoon sa kanila. Ito po ang lugar na kung saan ay tinatawag po diyan a milk and honey land. Lahat ng kanilang dapat kailangan ay nandoon. God has prepared this place for His people. So, it would be a long journey for them. So, medyo maraming restlessness silang madadaanan, marami silang problema na madadaanan, at marami silang mga troubles na dadaanan. So, ang sabi ng Panginoon ay, my presence will go with you, and I will give you rest. So sa journey na ito po nila, sinasabihan sila ng Panginoon na talagang sasamahan ko kayo at sa pagsama ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po, hindi lang ito sinasabi ng Panginoon sa people of Israel, sinasabi niya rin po ito sa ating kapanahunan, sa bawat isa sa atin. Bakit po? Tayo po ay manlalakbay din. Alam niyo po ba yon? Pilgrims po tayo. This is not our home. Ang lugar na ito po, this is not our home. Hindi po ito para sa atin. God has designated a place for His people. Amen. At dito sa buhay na ito, naglalakbay po tayo. At naunawaan po natin na sa paglalakbay natin sa buhay na ito, marami tayong nai-encounter na mga troubles sa buhay. Marami tayong nakaka-enkwentro na mga mahihirap na mga sitwasyon sa buhay. Wala pong exempted dyan. Lahat po tayo, mayaman ka man o mahirap, marami kang problemang binubuno sa buhay na ito. Akala ng iba ay ang mahirap lang ang may binubuno na problema. Subukan mong maging mayaman. At hindi mo lang alam
mas maraming problema ang mayaman kaysa mahirap. Totoo po yun. Sabi ko nga ang mahirap, ang problema niya, mahihirap lang. Ang mahirap ng buhay na problema, ano yun? Isang kilong bigas. Yun lang naman ang mga problema ng mahirap eh. Isang kilong bigas. Ang ulam, hindi na masyadong problema. May konting ka lang asin dyan. Ayos na. Sabi nga nila anong ulam mo? Pasabog. Anong pasabog? Yun ba'y kukuha ng asin at psh, may konting langis ka lang daw dyan eh. Nako, ang sarap na ng kain mo. So simple lang ang problema ng isang mahirap. Kung minsan, pamasahe lang ang kanyang problema. Maghahanap siya ng bote sa likod ng bahay niya. Solve. Kung wala mang bote, mayroon siyang dyaryo. Solve ang problem. Ang mayaman, hindi ganon ang kanilang problema. Sabi nga daw may nabasa ako ng tao na sobra ang yaman niya. Sa sobrang yaman niya, sobra rin ang kanyang mga iniisip. At dahil po dito, nangalagas ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nakakalagas pala ng mga buhok. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan, ha? Sususpindihin ko kayo. Alam niyo po, ganun ang problema ng mga mayayaman. Pero ang katulad ng sabi ko, ang mahirap po, simple lang ang kanyang mga problema. So anyway, ang ibig sabihin, ano man ang kalagayan mo rito sa buhay, may asawa ka man o wala kang asawa, may anak ka man o wala, may pera ka man o wala, pare-pareho po yan na dumadaan ang maraming mga problema sa buhay. Ang dalaga o ang binata, sabi nila siguro kung ako ay may asawa, wala na akong problema. Sino may sabi sa iyo? Tingnan mo ang mga may asawa at sasabihin nila, sana dalaga ako. Sana binata ako. Kasi, ganun po ang buhay ng tao. So sa paglalakbay po natin, marami tayong nakaka-enkwentro ng mga mahihirap, ng mga kalagayan. Why? Ito ang tao. Wala po tayong magawa dyan eh. Natural po ito sa tao. Wala pong tao na walang problema. Maliban na lamang ang ikaw ay yung taong nakatunganga ka na lang sa kawalan. Yan, walang problema po yan. O di kaya umakyat ka na sa langit. Kasi habang nandito ka sa lupa, may problema eh. Kung gusto mo mawalan ka ng problema, lumapit ka rito mamaya, ipanalangin na kita para umuwi ka na, mauna ka na sa amin. Yan, sigurado talaga, wala ka ng problema. Sabi, hindi, pastor, okay lang. Kahit naman may problema, basta buhay, okay lang tayo. Amen ba? So, mga kapatid, marami tayong restlessness sa buhay na ito. Pero alam niyo po ba na ang tanging kapahingahan ng tao sa paglalakbay niya sa buhay na ito ay kung makilala niya ang Diyos na nagbibigay ng kapahingahan. Ang nagbibigay ng kapahingahan ay walang iba kundi ang Diyos lamang. He is my Sabbath. Amen. God is my Sabbath. Sapagkat kailangan maging maliwanag ito. Marami pong naniniwala sa ating panahon ngayon na ang Sabat nila ay araw. At iyon ay Sabado. Kawawa ka naman kung ang Sabat mo ay araw. Kawawa ka naman kung ang kapahingahan mo ay araw. Hindi totoo yan. Lahat ng naniniwala na ang Sabat niya ay araw. Tanungin mo siya kung may kapahingahan siya. Sigurado, wala siya. Sabihin niya sa iyo, wala siyang kapahingahan. Bakit? Hindi yan ang pinili ng Diyos para maging kapahingahan ng tao sa buhay na ito. Ang pinili ng Diyos na kapahingahan sa buhay na ito ay hindi araw, kundi siya mismo. Amen! God is our Sabbath. Kaya nga, nang dumating ang Panginoon, ang sabi niya ay, sino sa inyo, ang sabi niya, ang napapagod na sa buhay? Mabibigat ang inyong mga dalahin. Ang sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen po ba? Ang kapahingahan ng tao ay ang ating Panginoon lamang. Nang wala pa ako sa Panginoon,
Alam niyo po ba? Wala akong kapahingahan. Maganda naman ang kinikita, maganda naman ang kalagayan sa buhay, maganda naman ang trabaho, maganda naman ang tinitirahan. Pero mga kapatid, kay Kristo, wala akong kapahingahan. Wala sa mga bagay ng mundong ito ang tunay na kapahingahan. Ang tunay na kapahingahan ay ang Diyos lamang. Amen po ba? So, mga kapatid, kaya po natin binibigyan ng diin ang bagay na ito sapagkat medyo nagkakamali ang iba sa pag-intindi ng akala nila ay you can have rest in the things of this world. You are wrong. It's not the things of this world that can give you rest. Amen. Ibalik natin lagi sa Diyos. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapahingahan sa isang pagal na kaluluwa ng tao. Salamat po sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi niya rito, my presence will go with you, and I will give you rest. Amen ba? Nakakatuwa naman. Alam mo po, ito ang paglalakbay. Mahaba na paglalakbay po ito. Ako, medyo salamat po sa Panginoon at salamat po sa Panginoon sa mga dagdag na mga taon sa buhay natin. Amen ba? Bawat taon nagdadagdag, pero hindi pa rin natin naabot yung gusto nating pasukin sa buhay na ito. At iyan po ay walang iba kundi ang lugar na pinili ng Panginoon para sa atin. Pero huwag ka namang magmadali na pumasok ka agad doon. Amen? Sabi mo, Lord, kahit marami naman akong problema, hindi ko pa naaabot yung dapat kong abutin. Okay lang, Lord. Masaya naman po kami dito sa lupa eh. Amen ba? Saka na lang po kami papasok diyan sa iyong kaharian. Amen? Kasi kung gusto mo po na maabot mo na yung gusto mong abutin, gaya ng sabi ko po, pumunta po kayo dito mamaya sa harapan, may mga kasama tayo po ng mga expert manalangin dyan. Pag ipanalangin ka nila, sigurado po yon, hindi ka matatagalan talaga. Mapapadali talaga ang pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Yan, may mga nakaupo dito sa ating mga kasamahan dito ngayon. Handang-handa na mag-lay hands yan. Kung gusto mo nang umuwi, huwag muna. Amen ba? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Pangalawa po, ang Diyos ay nagbibigay ng Kanyang presensya sa atin para po tayo ay magkaroon ng kapahingahan. Pangalawa po, God is not just giving rest to us, but at the same time in our journey as pilgrims, God is giving us strength in our journey. Bibigay siya ng kalakasan po sa atin. Bakit po? Kung mahaba ang travel sa buhay na ito, nakakapagod. Amen ba? Pag pumunta ka lang dito sa Pilipinas, pumunta ka ng New York, that is 22 hours. Nakakapagod. Sakit talaga po sa puwet. Para basta nakakawalang gana magbiyahe ng ganun kalayo. So, ang gusto ng Panginoon, mayroon tayong enough strength sa ating mga paglalakbay. Why? Because human strength is a failing strength. Naniniwala po kayo? Kinakapos po ang kalakasan po ng tao. So, nakakatuwa naman na it is really very comforting to know that God walks with His people. Amen po ba? Nakakatuwa isipin na sa buhay na ito, pinili ng Diyos na samahan po tayo. Pag sinamahan ka ng Panginoon sa buhay na ito, kahit malayo ang iyong pupuntahan, mga kapatid, hindi ka mapabagot sa buhay na ito. Amen po ba? May kasama ka at ang kasama mo nagbibigay ng kalakasan sa iyo at ang kasama mo, hindi lamang kalakasan, kundi maraming bagay ang binibigay niya sa iyo sa paglalakbay natin sa buhay na ito. Amen ba? Ang Diyos po natin ay ganoon ang ugali niya. Gusto niya tayong samahan sa buhay na ito. Pinakamahusay na kasama sa buhay na ito ay walang iba kundi ang Diyos. Naniniwala po kayo?
Malilibang kapag kasama mo ang Diyos. Naalala ko, isang Wednesday, nagturo ako dyan sa likod. At alam niyo po ba, nabanggit ko minsan, dyan nang magturo ako, mayroon pong katanungan na pinaskil po nila sa dyaryo. At ang sabi nila, what is the shortest way to New York? At ito po ay, sabihin natin, malayo na lugar ang pinanggalingan. At nagtatanong sila, what is the shortest way to New York? Halimbawa, sabihin mo ay galing ka sa California, malayo po ang New York. That 5 hours po yun na biyahe sa jet. So, what is the shortest way? At ang sagot po ng isa, nanalo siya kasi contest po ito eh. The shortest way to New York is to travel with a friend. Nakuha mo niyo ba yun? The shortest way to New York is to travel with a friend. Kasi po, kung mayroon kang kasama sa iyong paglalakbay, hindi mo na malayan, nandun ka na. Amen po ba? Sa buhay na ito, naglalakbay po tayo. Hindi mo na mamalayan, malapit ka na pala sa bagay na gusto ng Diyos na abutin mo sa buhay na ito pagkasama mo ang Diyos sa buhay na ito. Amen. You see, napakahalaga ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po ha? Kung minsan, ang mga tao, ang hinahabol natin, normally mga material things. Normally po yon. Dahil ang tao normally ay materialistic siya. Pero mga kapatid, maraming blessing ang Diyos na hindi mga material na mga bagay, ngunit higit na mas mahalaga sa mga material na mga bagay na gusto nating abutin sa buhay na ito. Kaya panahon na para ang tao ay manumbalik ng tuluyan sa Diyos na ito. Amen po ba? Dahil God wants to bless our lives. Ang Diyos na ito po lagi, ito ang nasa puso niya. He wants to bless you. He wants to bless me. But how could God bless us if we don't acknowledge the God who created every one of us? Pero kung ma-acknowledge po natin siya, maraming mga magagandang bagay na gagawin niya po sa buhay ng bawat isa po sa atin. At itong isang bagay na mahalaga na sinabi ko po sa inyo, pag siya ay dumarating sa tao, nagbibigay siya ng kapayapaan, nagbibigay po siya ng kalakasan. Sapagkat po, kung minsan sa paglalakbay natin, grabe ang panganib na atin pong nasusuong. Nakaranas na po ba kayo ng grabing problema na parang ganon? Yung hindi mo malaman kung ano ang gagawin mo at para bagang hirap na hirap ka at alam mo na pag hindi ka nakalusot, delikado ka talaga. It's either kahihiyan ang abutin mo, normally naman kahihiyan ang inaabot ng tao. Okay? So may mga panganib kung minsan na nakapost sa buhay po natin. Alam mo po, pagkasama mo ang Diyos, kahit may panganib na nakaamba, malakas pa rin ang loob mo sa buhay na ito. Kasama ko yata ang aking Diyos. Amen. Mayroon pong isang bata, na-share ko na ito sa inyo noon. Mayroon pong isang bata, ang eksena po nito ay World War II. At ito po ay nangyari sa Europe. Ito po ay totoong pangyayari. Marami, alam mo naman po natin, grabe ang bombahan. Devastated ang Europe ng time na yon. So, nagbabagsakan ang mga bomba sa mga syudad. Mayroon pong isang bata, hindi ako nagkamali, 4 years old siya. Habang nagsusunog ang paligid, may mga nahuhulog na bomba sa mga eroplano. Ang bata na ito po, hawak-hawak niya ang kanyang tatay. At ang bata, napansin ng tatay, ng bata, para bagang hindi natitinag sa mga bombahan. Hindi natutunog, hindi natitinag sa mga apoy sa kanyang paligid. Sabi ng tatay sa kanya, anak, hindi ka ba natatakot? Na grabe ang bombahan. Ang mga tao ay nagtatago na sa mga air raid shelter. Ikaw nandito, naglalakbay tayo dito sa labas. Parang masaya ka, parang wala kang kinatatakutan. Ang batang maliit ay sumagot,
Ang sabi niya, hawak-hawak yung kamay ng tatay niya, "Tatay, basta kasama kita, wala akong kinatatakutan." Pagkasama mo ang Diyos, wala kang katatakutan sa buhay na ito. Amen ba? Walang kahirapan na pwedeng gumupo sa iyo. Walang problema na pwedeng tumalo sa iyo. Bakit? Kasama ko yata ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Magagawa niya ang lahat ng bagay sa buhay ko. Walang bagay na imposible sa Kanya. Hallelujah. Amen. Gusto kong makita nyo ang kalakihan ng Diyos na ito. Para pag dumaan ka man sa mga problema, hindi ka kayang tinagin ng mga problema. Ang Diyos na naglikha sa iyo. Alam mo po ba, ng isang araw na maisipan niya, nalikhain niya ang lahat ng bagay, ang sabi ng Biblia, He breathed out the universe. Wow. Amen po ba? He breathed out the stars. Ganun kalakas ang Diyos natin. Ha? Kaya niya ang lahat ng bagay na nagpapahirap sa buhay natin. Naalala niyo yung sinabi ko na mag-aralan natin dito yung mga different stars up there, kung gaano sila kalaki. Katulad ng sun, if the sun were hollow, kaya niyang maglaman ng mundo natin as big as our planet Earth, ay pwede siya maglaman ng 960,000 Earth inside. Wow! Ganun kalaki ang Diyos natin. 960,000 Earth ay kayang pumasok sa loob ng araw. Kung magugulat ka, sapagkat ang the biggest star so far, at iyon ay Betelgeuse. Ilang Earth ang pwedeng pumasok? 7 quadrillion Earth. Malulula ka. 7 quadrillion Earth ay pwedeng pumasok sa bituin na ito. It was my God who spoke it out into existence. Grabeng Diyos. Amen po ba? Sinabi niya lang, magkaroon ng Betelgeuse. At ganun sa kalaki, dambuhala siya. So huge! Hindi na maabot ang isip mo. Mga kapatid, yan ang Diyos na naglikha sa iyo. Yan ang Diyos na sumasama sa atin sa buhay na ito, sa araw-araw na ginawa niya sa atin. Kasama mo ang Diyos na napakalaki masyado. So huge, so powerful. Hallelujah. Amen. Ito ang ating Diyos. Ito ang Diyos na sumasama sa atin sa paglalakbay natin. Ito ang Diyos na nangumarap ka sa problema, hindi sa tumakbo sa problema. Nangumarap ka sa problema, sasabihin niya sa iyo, sige anak, harapin mo. Ako ang bahala sa problema mo. Hallelujah. The battle is not yours, declared by the Lord. The battle is not yours, but mine, saith the Lord. Ay kung ang Diyos na ito'y kasama natin, wala ka talagang ikakatakot sa buhay na ito. Amen po ba? Ang dami natin kinatatakutan, ang liit lang. Ano yun? Pamasahe. Wala kang pang-tuition sa anak mo. Wala kang pagkain. Sunod na araw, ay, kagamay sang imo nga problema. Amen ba? Ang liit lang ng problema mo. Tumingin ka sa Diyos. Ang laki pala ng Diyos na ito. May magagawa pala siya sa buhay natin. Grabe maghimala po ito. So, He gives us strength in our journey. Amen. At ang grace ng Panginoon ay higit lagi sasapat sa kalagayan natin sa buhay na ito. His grace is more greater than anything
that could come up against you. Amen. That is His presence. Jehovah Shammah. Diyos na kung saan ay hindi talaga tatalikod. Amen po ba? Hindi siya kayang takutin ng mga sitwasyon. At sa patuloy mong paglalakbay sa buhay na ito, marami kang magiging karanasan. At ang karanasan na yan ay kung ikaw ay tamang pagharap mo sa mga sitwasyon, magbibigay yan ng luwalhati sa Diyos. Amen. At ang isa pa, ibig sabihin po nito na siya ay nagbibigay ng strength sa atin, nakakatuwa naman na during our most difficult times, may nag-text sa akin ito at ang kanyang text hindi ko binura. During our most difficult times, our stability comes from the presence and peace of God. Amen. Hindi ka natitinag, stable ka pa rin kasi po ang presence niya ay nagbibigay ng kapayapaan sa buhay po natin. Palakpakan po natin si Jehovah Shammah. Mahalin po natin siya. Amen. Pangatlo, ang ibinibigay ng Panginoon sa pamamagitan ng presensya niya, His presence gives joy to His people. At ito ang gusto ko mabigyan talaga ng diin sa bawat isa sa atin. Ang presence niya ay nagdadala ng kagalakan. Alam niyo po, ang mundong ito, nag-o-offer din ng kagalakan sa atin o kasiyahan, pero walang panama po yan sa kagalakan na sa Diyos mo lamang matatagpuan. Sabi po dyan ang verse 15 of Exodus chapter 33, sabi ni Moses, then he said to him, if your presence doesn't go with us, do not bring us up from here. Sa Tagalog, sabi niya, Panginoon, kung hindi mo naman namin kasama ang iyong presensya, huwag mo na lang kami paalisin sa lugar na ito. Huwag mo na lang kami dalhin sa lupang pangako. Dito na lang po kami, sapagkat gusto namin, Panginoon, ay higit sa lahat, ang gusto namin sa buhay ay hindi ang ginto at pilak. Higit sa lahat, ang gusto namin sa buhay na ito ay Ikaw, Panginoon. Amen. If your presence doesn't go with us, do not send us out from here. Huwag mo na lang kaming paalisin. Mga kapatid, remember, ang goal ng people of Israel when they left Egypt was to enter the land promised by the Lord to them. That was their goal. Yun po ang target ng kanilang pilgrimage. Makapasok sila sa lupang pangako. And makita po natin na isipin mo gaano ang desire ng mga taong ito. Well, these people were slaves. They were not just slaves for 10 years. They were not just slaves for one generation. But these people were slaves for 400 years. Paano na? Ang sabi ng Biblia, they stayed in Egypt for 430 years. But ang slavery nila was 400 years. And 30 years, they enjoyed their life in Egypt. Why? Because of the legacy of Joseph. But after the death of Joseph, dumana sila ng mga mahirap na mga panahon. And they were slaves for 400 years. Alilang kanin po ito sila. At alam po natin na ang slavery, ito po ang pinakamababa na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Parang hayop ang trato sa iyo. Wala kang sariling decision. Wala kang magawa sapagkat very powerful ang mga slave masters nila. So, now here comes God through Moses, offering them a good life. I am sending you people to the land I promised to your fathers. It's a land flowing with milk and honey. It's a wonderful land. It's a land where
You could not ask for anything because anything was there. Nandun lahat-lahat ang gusto mong mangyari. It's, well, we call that the land of plenty. The milk in honey land. That was their goal. Ang lugar na ito, masagana ang tubig. Ang lahat ng kanilang gustong ma-enjoy, nandoon. Yung mga prutas, ang lalaki. Hallelujah. Sa kanila doon, mayaman ang lugar. At dahil sa kayamanan ng lugar o ng lupain, ang tataba ng kanilang mga pananim. Naalala ko tuloy, nang kami ay pumunta sa Japan ni Sister Baby, nagpa-picture kami doon sa sibuyas. Yung sibuyas na kami na Sister Darna, yung bayabas. Mukha, katunog naman eh. Yung sibuyas na dahon, yung dahon na sibuyas. Dito sa atin ang sibuyas na dahon, ganito lang kahahaba. Doon ganito kahahaba. Oh. Kaya nga, napapicture kami ito, nakaupo para mapakita lang na ganun kataba doon. Pati yung basta, munta na lang kayo doon. Ang tataba po talaga. Grabe ang mayaman ng lupa nila. So, mga kapatid, doon naman po sa Kanaan, mayaman din ang lupa. Kita mo, nang manguha sila ng ebidensya ng lupa kung gaano kayaman ng lugar na yon, ay nakakuha sila ng ubas. Ang ubas po ay kinakarga ng 2 tao. Saan ka nakakita ang ubas kinakarga ng 2 tao? Yung isang piling niya, nilalagyan nila ng pole, nilalagay nila doon. So, pag sila ay pumunta sa kanilang lugar, 2 tao ang kumakarga ng ubas. Sa atin ang ubas eh. Kahit kalingkingan mo, pwedeng kumarga eh. Ha? At lalo na ngayon, maraming ubas na talagang wala, sobra. Ganito lang kaliit eh. Sobra na talaga ang liit. Sa kanila, siguro po ang ubas nila parang buko kalaki. Mayaman talaga ang lugar. Amen po ba? So ito ang picture ng lugar na gusto ng Diyos na abutan nila, mapuntahan nila. Pero ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya, Panginoon, kailangan kasama ka namin. Ang sabi naman ng Panginoon, okay, I will be with you. Ang sabi naman ni Moses, Panginoon, kung hindi ka pupunta doon, hindi mo kami sasamahan, dito na lang kami. Samantalang ito ang goal nila. Isipin mo, anong lugar na kanilang kilalagyan? Disyerto po ito. It was a barren land. No water unless God would create a miracle. Wala pong lilim. Pangit ang lugar. Wala kang makitang view na magaganda. Pero ang sabi ni Moses, Lord, sabi niya, kahit ganito ang aming lugar, pangit man ang lugar namin, kapos man sa maraming bagay, mayaman man ang lugar na aming pupuntahan. Pero Panginoon, pag hindi ka namin kasama sa pagpunta doon, huwag na lang para sa amin. Ikaw pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi ang lupain na pinangako mo sa amin. Amen. Mga kapatid, bakit ganon? For Moses, God's presence is that important. Amen po ba? Sino kaya sa ating panahon ngayon ang magbibigay ng grabing importansya sa Diyos na ito? Sa ating panahon cellphone lang. Tutudasin ka ng tao Ha? Wala silang pakialam sa mga bagay na yan. Wala silang pakialam sa Diyos. Mas simpleng bagay, bibirahin ka ng iyong kapwa. Naalala ko yung isang kasama natin, nagkaroon siya ng cellphone. Magandang cellphone niya. Alam niyo naman dito sa Maynila, ang daming magnanakaw dito. Sumakay siya ng FX. Sinigurado niya na hindi talaga mananakaw ang cellphone niya. Nilagay niya sa medyas niya. Nagkaroon ng hold-upan ng araw na yon. Sabi niya, salamat Lord, thank you, napakabuti mo. Binigyan mo ako ng wisdom, itago ko yung cellphone ko sa medyas ko. So lahat ng cellphone doon, libas. Kanya lang ang hindi.
Nang pababa na ang mga hold-upper, may tumawag sa kanya. Sabi ng hold-upper, pababa na. Teka, mayroon pa. Dali, nakapkapan nandun pa sa loob ng medyas. So, anyway, ganun sa atin po. Maliit na bagay, ipagpapalit ng tao. Kukunin ng tao, pipilitin ng tao. Pero sa kay Moses, wala siyang pakialam. Although it was their goal, pero wala siyang pakialam. Alam niya, mas higit na mas maganda ang presensya ng Diyos i-compare sa kayamanan na nag-aantay sa kanya sa lugar na yun. Amen! Alam mo po, kung ang puso mo naman ay wala dyan sa mga bagay na yan at ang hinahabol mo sa buhay na ito ay ang Diyos, alam mo po, ang bagay na halos hindi inaayawan mo dahil sa kagustuhan mo sa Panginoon, kayang ibalik sa iyo ng Panginoon. Kaya kang habulin nito sa buhay na ito. Unahin mo lang ang Diyos. Amen. Moses would not trade the presence of God for anything. Para sa kanya, yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Why? Ang tao na ito po, siya yung tao na nakaunawa ng todo sa presensya ng Panginoon. Siya po yung prophet of the Lord who enjoyed much the presence of God every day. Nandoon po siya sa tent of meeting, at ang sabi ng Biblia doon sa tent of meeting, God was meeting Moses in that place. Pag ang Diyos ay dumarating, nagbabago ang lahat. Ang atmosphere ay nagbabago. Yan ang dahilan kung bakit ang iba hindi mo naunawaan, pero bakit may mga panahon sa gawain ng Panginoon, tumutulo ang luha mo. Amen po ba? Hindi mo naunawaan, bakit ka umiiyak? Wala namang nakakaiyak ah. Ay bakit iyak ka ng iyak? Po pag umiyak ka, grabe naman ang kagalakan mo. It's God. Amen po ba? It's His presence. Amen po ba? Presensya ng Diyos. Hallelujah. At ito ay matatagpuan mo lang sa Kanya. Wala po sa reliyon yan. Sa Kanya po yan. Amen po ba? Sabi ni Moses, ito, verse 16. Verse 16, for how then will it be known that your people and I have found grace in your sight except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, Panginoon, anong pinagkaiba namin sa tao ng mundo? Kuha niyo po yun. Anong pinagkaiba namin sa tao ng mundo? Anong pinagkaiba namin sa mga reliyon sa paligid? Kung hindi ka namin kasama, lahat naman ng reliyon ay nagsasabi tungkol sa Diyos. But where is the proof? Saan ang pruweba na talagang ang gawain na yan ay gawain ng Diyos? I tell you, pag sinasabi nilang ito ay gawain ng Diyos, ngunit wala dyan ang Diyos, hindi yan sa Diyos. Intindihan niyo po? Kung iyan ay sa Diyos, hindi pwede na hindi mo madamadyahan ang Diyos. Amen po ba? Lahat naman ng reliyon ay nagsasabing kami ay tama. Wala akong narinig na reliyon na nagsabing kami, alam niyo, kami ang pinakamali sa lahat. Walang reliyon na magsasabi sa iyong siya ay mali. Lahat ay umaangkin na siya ay tama. Pero anong ebidensya na ikaw ay tama? Sabi ni Moses, Lord, anong pinagkaiba namin sa mga tao ng mundo kung hindi ka namin kasama? Pagkasama mo ang Diyos, yan ang pruweba na talagang nasa tama ka sa buhay na ito. Bakit? Kasama mo ang Diyos sa buhay na ito. Pag hindi yan sa Diyos,
diyan samahan ng Panginoon. Kahit anong angkin ng tao na ito ang tama at kami lamang ang totoo, hindi totoo yan. Ang alam ko, ang totoo, kahit anong reliyon ka, yan ang totoo. Pagkasama mo ang Diyos at ang Diyos ay nararanasan mo sa loob ng gawain na yan. Amen. Maliwanag naman siguro yung sinabi ni Moses. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? Amen. So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth. Amen. Na hinihiwalay po ng Panginoon ang bayan niya. At ang pruweba po niyan, pagkasama po natin ang Panginoon. Amen. Si Moses, hindi siya papayag. Hindi siya papayag na hindi kasama ang Diyos. Hindi rin tayo papayag na hindi natin kasama ang Diyos sa buhay na ito. Amen pa. Alam mo po, bakit kaya ganito si Moses? Na-inlove siya ng todo sa Diyos. Pa-na-inlove ka ng todo sa Diyos, hindi ka papayag na hindi mo nararanasan ang presensya niya. Dito sa atin, pag hindi natin nararanasan, may mga times kung minsan, although bihira, na wala ang presence, nagtatanong ako, tinatawag ko ang music ministry. Ano ang dahilan at bakit wala ang presensya ng Panginoon? Very particular po ako dyan sa bagay na yan. Alam nyo po, si Moses, grabe ang pagmamahal niya sa Diyos, na ayaw niyang ipalit ang Diyos, ang presensya ng Panginoon, maging doon sa lupang punong-puno ng kasaganaan. Aanhin kong lugar na yan, Panginoon, kung hindi naman kita kasama. Amen. Anong gagawin ko sa ginto na yan kung hindi kita kasama? Alam mo po, ang ginto, ang pilak, ang kayamanan, maganda yan, hindi yan pangit. Pero mga kapatid, hindi yan makapagbibigay ng grabing satisfaction sa tao. Diyos lang ang makapagbibigay ng tunay na satisfaction sa buhay ng tao. Totoo yan. Tanungin mo mga mayayaman, yung super yaman, masaya ka ba sa pera mo? Masaya rin siya. Hindi naman sabihin, hindi, napakalungkot ko. No, hindi, masaya rin siya. Pero hindi po yan nagsasatisfy sa tao. Ang wealth, hindi nagsasatisfy sa tao. Walang wealth na pwedeng mag-satisfy sa tao, sapagkat ang pwede lang mag-satisfy sa tao sa buhay na ito ay walang iba kundi ang Diyos na naglikha sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi ni Moses, Lord, kung hindi ka namin kasama, please, huwag mo na lang kaming dalhin dito, doon. Kahit dito lang kami, okay na po kami dito, Panginoon. Sa lahat man sa maraming bagay na mahirap kami sa maraming bagay, pero di bale, Panginoon, basta kasama ka namin. Amen. Katulad, halimbawa, ang dalawang taong na in love. Ang tao pag na in love, gusto mo yung kasama mo, gusto mo yung tao na kung saan ay mahal mo, gusto mo kasama mo siya lagi. Amen ba? Gusto mo kasama mo siya lagi. Gusto mo kausap mo siya lagi. Gusto mo ay tinitingnan mo siya lagi. Wala namang pagbabago sa mukha niya. Pero panay naman ang tingin mo sa mukha niya. Ha? Pag tinitingnan mo naman, para kang naduduling. Talagang sarap na sarap ka. Eh samantalang matagal mo namang tinitingnan ang mukha na yan. Kilala mo naman ang mukha na yan. Pero tuwang-tuwa ka. At pag umalis ka, gusto mo kasama mo siya. Amen ba? Saan ka man pumunta, gusto mo lagi mo siyang kasama. Kasi pag hindi siya kasama, parang kulang. Amen ba? Bakit hindi kayo nag-amen sa akin? Amen ba? Totoo yun. Pag hindi siya kasama, parang kulang ang lahat. Parang hindi ka masaya. Maganda nga ang paligid. Hindi ka naman masaya. Kasi wala siya. Amen ba? Bakit parang ang hina talaga ng amen na yun? Si Moses ay na-inlove ng todo sa Diyos. Amen. Na pag mayroong threat na hindi siya sasamahan ng Panginoon,
Hindi siya papayag. Amen. Lord, ano naman ang gagawin ko doon sa lupang pangako? Amen. Ano nang gagawin ko doon sa pilak at ginto? Hahagkan-hagkan ko na lang ba ito? Titingnan-tingnan ko na lang ba ito? Ano magagawa nito sa akin? Ha? Hindi siya satisfied doon. Sabi niya, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, huwag na lang po. Dito na lang po kami. Ang tao na ito ay na-inlove sa kanyang Diyos. Amen ba? Amen. He found something more worthwhile than silver and gold. Amen. Siguro ma-imagine mo kung ano ang kagalakan ng puso ng Diyos. Amen? Ikaw man ang Diyos eh. Palagay ko ay grabe ang kagalakan mo. Andito yung tao na ito, papasok na lang sa lupang pangako. Ganda-ganda ng lugar. Ayaw pumasok pag hindi ako kasama. Samahan ko nga ito. Amen ba? Ganon din po tayo. Bigyan mo ng halaga ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Unahin mo siya sa lahat ng pagkakataon. Mahalin mo siya. Hallelujah. May gagawin siya na maganda sa buhay po natin. Amen. Siguro na marinig ng Diyos ito. Sabi ni Moses, sabi ng Panginoon, wow! What a heart! Hallelujah! Amen! Nakasumpong siya ng taong magmamahal sa kanya, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa pagpapala, kundi minahal niya ang Diyos sapagkat ang Diyos na ito ay wala ng ibang reason, kundi ang Diyos ay Diyos. Hallelujah! Grabing kagalakan ng Panginoon. God was so pleased and so satisfied. Amen ba? Mga kapatid, Moses was a man who understood so much the presence of God. You will never understand the importance of the presence unless God will give you an experience of His presence. Amen. At alam niyo po, hahanap-hanapin mo siya. Amen. That's why po, ang church natin, a worshiping, God-seeking, soul-winning church. Kung mapansin niyo, yung una, a worshiping church. Gusto mo ng presence? Gusto mo si Jehovah Shammah? Lagi maranasan? I-worship mo siya. Kahit sa bahay niyo, pag uwi mo ng bahay, worship mo siya. Pag i-worship mo siya mula sa iyong puso, madadama mo, ito po ha, kung hindi ka nakakaintindi pa ng presence ng Panginoon, nagbabago ang atmosphere. Yung kabigatan, nawawala. Yung parang maganit na paligid, spiritually, ay bigla na lamang parang napapalitan ng kakaibang presensya. Ang atmosphere ng paligid, nagbabago. Nawawala ang mga dalahin na dulot ng problema. That is His presence. Grabe ang tagumpay ni Moses sa kanyang paglilingkod. Moses was a man of great responsibilities. But he reached great heights in the ministry. It's all because hinanap niya ang Diyos sa buhay na ito. Amen. Mapalad ka pag hinahanap mo ang Diyos. Unahin po natin siya lagi. Alam po natin susi yan ng isang magandang buhay. Naniniwala po ba kayo? That's why nga po, pag may gawain tayo, nire-require natin talaga ang mga workers natin to join us. Sapagkat mahalaga yung nagkakaisa po tayo. So mga kapatid, ang sikreto ni Moses, the man was a seeker of God's presence. And he was willing to trade everything for God's presence. Ang tanong ko, ikaw ba'y ganon din? Amen po ba?
Ikaw ba'y ganun din? Sana ganun din tayo. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ang presensya po ng Panginoon o si Jehovah Shammah ay darating po sa atin pag dumating si Jesus sa puso po natin. Sabi ng Panginoon, I am the beginning and the end. I am the first and the last. Ibig sabihin, siya po talaga lagi ang magsisimula ng lahat ng bagay na maganda sa buhay natin. Sabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ang Alpha and Omega po, ito po ay Greek letters. Ang first letter sa Greek ay Alpha. And the last ay Omega. So parang sa English, A to Z. Ibig sabihin, hindi lang ako ang una dapat sa buhay mo, o hindi lang ako ang magsisimula ng mga mabubuting mga bagay sa buhay mo. I am the A to Z to your life. Amen. Meaning, I am everything. Amen po ba? Pag-unahin mo ang Panginoon, truly, may experience mo that He is everything. Inuna ko ang Diyos. Nakita ko mga pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen. Katulad ng sabi ko sa inyo noon, na magsimula ako sa ministry, dami kong dinaanan ng mga paghihirap. Halos hindi makakain, daming gutom na inabot. Patuloy ko lang na inuna ang Diyos at patuloy ko lang na minahal ang Diyos. Hindi naman po ako nanatili na isang naghihirap na tao. Maring wala naman akong maraming pera sa kasalukuyan, pero sapat naman ang Diyos. Ginagawa niya sa buhay namin. Hindi naman kami sumasala sa aming mga pagkain. Kakain naman kami sa tamang panahon. Amen. Unahin natin ang Diyos, hanapin natin ang Kanyang presensya, at may gagawin siya sa buhay natin. Magsisimula ang lahat ng ito pag tayo ay lumapit sa ating Panginoon at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Inaanyayahan kitang ipikit mo ang iyong mata, sumunod ka sa maiksing panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Isinusuko ko ang aking hiram na buhay sa iyo. Samahan mo ako sa buhay na ito. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. This is my